Okay, so hello guys, bali update lang pala dito sa ating Mio Sporty kung saan na-assemble na natin siya ngayon. Ayan siya, so bali matagal din siyang na-stock gawa ng sobrang busy natin at wala pa siyang gamit. So bali bubuuhin lang pala natin ngayon yung kanyang crankshell at yung kanyang crankshaft at the same time yung kanyang oil pump. At para hindi na lang masyadong makalat yung kanyang mga gamit. Halos ilang buwan na nga rin pala yung nakalipas simula nung last update natin dito sa ating Mio Sporty. Guys, inuulit ko, kapag hindi kayo nag-change oil ng inyong mga motor monthly or every PMS, ganito yung mangyayari. Sobrang lala. Napakamura lang ng langis kumpara sa magagastos mo kapag ka nangyari sa inyo to. Kaya sanayin natin na mag-change oil sa ating mga motor. Para rin naman sa atin to. Kung mapapansin nyo dito, hindi ko na nga pala tinanggal yung gulong para mabilisan na lang. So bali nilinis nga lang pala namin yung loob dito kasi nanigas na yung langis sa kanyang loob. Bago nga pala natin ibalik yung kanyang mismong crankshaft, lagyan muna natin ng langis yung kanyang paglalapatan ng bearing. At syempre lagyan na rin natin ng langis yung kanyang mismong crankshaft, yung mga bearings, loob at labas ng bearing, yung connecting rod. At mas maganda kung papaliguan mo ng langis para smooth kapag binalik na. Huwag nga rin pala natin kalimutan lagyan ng langis yung kanyang timing chain. Magkasabay nga pala nating ibabalik yung kanyang crankshaft at yung kanyang timing chain dahil isa lang yung kanilang dadaanan. Inuulit ko guys, magkasabay na ibabalik yung crankshaft at yung timing chain. Dahil kapag ka nailagay mo na yung iyong crankshaft at nakalimutan mo ang iyong timing chain, baklas malala na naman ulit. At siguraduhin nga pala natin na lapat yung ating crankshaft bago natin ito pukpukin. At kung sa palagay natin na lapat na at pantay na yung pagkakalagay ng ating crankshaft, pwede na natin itong pukpukin ng dahan-dahan. Gamit nga pala tayo ng rubber mallet. Alalay nga lang pala natin pukpukin at wag natin panggigilan. At mararamdaman nga pala natin ito kapag lumapat na yung bearing ng ating crankshaft. At dito naman sa ating timing chain, make sure nga pala na kumagat yung ating timing chain sa mismong sprocket or gear ng ating crankshaft. Napakadali nga lang pala maglagay niyan para ka lang naglapat ng kadena ng bike. At masisilip naman natin ito sa may gilid. At ganito nga pala yung kalalabasan niyan kapag nailapat na natin yung ating timing chain sa mismong sprocket ng ating crankshaft. At kung sa palagay nyo ay smooth na yung pagkakalapat at pagkakabalik ng timing chain natin at ng ating crankshaft, pwede na natin itong takpan. At sa part naman na to ay pwede na nating ibalik yung kabilang crankshell ng ating Mio Sporty. Pero bago yan, lagyan muna natin siya ng langis. At lagyan nga rin pala natin ng langis yung kabilang crankshell ng ating Mio Sporty kung saan lumalapat yung bearing ng ating crankshaft. At baka magtaka kayo kung bakit panay tayo lagay ng langis sa ating mga parts. Guys, babad nga pala sa langis itong ating mga internal parts. At sa pagbabalik nga pala ng kabilang crankshell ng ating Mio Sporty, make sure na lapat yung mga dowel pins ng ating crankshells. At kapag pakiramdam natin ay lapat na yung ating mga crankshells, pwede na natin itong pukpukin ng dahan-dahan. Halalay nga lang pala yung pagpukpok dito sa ating crankshell. At mas mainam kung gagamit tayo ng rubber mallet, huwag tayong gagamit ng martilyong bakal. At huwag nga pala natin kalimutan na may isang tornilyo dito sa loob ng ating crankshell malapit dito sa may ating oil pump. 8mm nga lang pala ito guys, at halalay lang yung paghigpit. Pag naramdaman mo na sakto na yung higpit, pwede na yun dahil maliliit lang naman yung tornilyo ng ating motor. At mahirap na kapag naka-lost thread tayo. At kung mapapansin nyo sa part na to, meron nga palang mga gasket dito. Wag natin kakalimutan yung mga gasket dyan. May gasket nga pala yung ating oil pump at yung cover nito. At sa pagbabalik ng ating oil pump, may lalapatan naman yan. Kung makikita nyo, may gatlayan at may dalawang tornilyo lang naman ito. At make sure nga pala na nakalapat yung gear ng ating oil pump dun sa gear ng ating crankshaft. Dahil yung crankshaft nga pala yung nagpapaikot sa ating oil pump para magbomba ng langis papunta sa ating cylinder head. Especially sa mga internal parts ng ating motor. At kapag nailapat na nga pala natin ng mabuti yung gear ng ating oil pump at gear ng ating crankshaft, pwede na natin itong higpitan. Alalay nga rin pala sa paghihigpit dahil hindi naman kailangan na sobrang higpit nito at screw type lang naman yung tornilyo nito. At pagkatapos nga pala nating mahigpitan ay pwede na nating ibalik yung cover ng ating oil pump. Napakadali nga lang pala magbalik nito dahil meron naman itong guide. At kapag nailapat na natin ay pwede na natin itong pukpukin ng dahan-dahan. Alalay nga lang pala sa pagpukpok dahil sandali lang naman lumapat itong cover na to. At kung sa palagay natin ay lumapat na itong cover, pwede na nating ibalik yung mga tornilyo ng ating crankshells. At sa pagbabalik naman ng mga tornilyo dito sa ating crankshell ay meron tayong technique dito para maiwasan nating magkamali sa pagbabalik ng mga tornilyo dahil hindi pare-parehas yung haba nito. Ganito lang pala ang gawin nyo kapag kayo ay nalito. Pwede nyong ihulog isa-isa sa lahat ng butas kung kayo ay hindi sigurado dahil mapapansin nyo, kusa naman siyang lulubog kapag tama yung kanyang pwesto. At kung mapapansin nyo sa part na to, isa-isa kong sinusubukan lahat ng butas ng crankshell natin. At kapag mahaba pa yung nakalitaw sa ulo ng tornilyo natin, ibig sabihin hindi siya para doon. Ganito nga pala yung posisyon ng isang tornilyo kapag tama yung kanyang pwesto. Kung gaano kahaba yung nakalitaw sa ulo ng tornilyo, ibig sabihin ganun din kahaba yung thread na pagbabaunan nito. At itong tornilyo na mahaba na to, para dito nga pala ito.
Kung mapapansin nyo, sakto lang yung lubog. At ganun nga lang pala kasimple magbalik ng mga tornilyo dito sa ating crankshell. Napakarami nga pala ng senaryo na lost thread yung ating crankshell dahil mali yung pagkakabalik ng ating tornilyo. At kung mapapansin nyo, dito sa isang tornilyo na to, nung hinulog ko siya ay lubog na lubog, ibig sabihin hindi siya para dito. Lagi nyo nga lang tatandaan na kung gaano kahaba yung thread ng ating tornilyo ay dapat ganun din kahaba yung litaw sa ulo nito. At kapag ginawa nyo itong technique na to, siguradong hindi kayo makaka-lost thread ng tornilyo. Sa part naman na to, patuloy ko pa rin nilalapat yung mga tornilyo. Kung mapapansin nyo, halos lahat parehas ng lubog. Fast forward na nga lang pala natin yung ating video at sa part na to, hinigpitan na natin yung mga tornilyo dito sa ating crankshell. At sa part naman na to, nahigpitan na nga pala natin lahat ng tornilyo dito sa ating crankshell. So bali next ko nga palang gagawin dito ay ilalagay na natin yung kanyang center stand para maitayo na natin itong ating makina. At kung mapapansin nyo, napakaayos at napaka-smooth na ng pagkakabalik natin. Napakadali lang naman magbalik at magbaklas nitong ating center stand. Bali may pin lang naman to at lock. So bali pagtatapat-tapatin mo lang itong mga butas na to at ilagay yung ating pin at locks. At sa part na to, ilalagay ko na nga pala yung center stand ng ating Mio Sporty. Pero bago yon, marami nga palang senaryo or pagkakataon na nag-i-stack up yung center stand ng ating Mio Sporty. Kaya dapat alagaan din natin sa langis itong ating center stand. Dahil yung iba kapag hindi na nila matanggal, nilalagarin na nila or wine-welding na nila. Sa madaling salita, pinuputol na nila yung kanilang center stand. Kadalasan nga palang nagiging sanhi ng pagka-stack up ng ating center stand is itong kanyang pin. At kapag hindi kayo busy at marami kayong oras, lagyan nyo ng konting langis yung ating center stand para maiwasan natin yung pagka-stack up. Sa mga oras na to, nilalapat ko na nga lang pala yung ating center stand sa butas ng ating makina. At nilagyan ko na nga rin pala ng langis itong ating pin para madali na lang ibalik. At sa pagbabalik naman ng ating pin, alalayan lang natin yung pagpukpok dahil hindi purong bakal yung pinagkakapitan ng ating center stand. May mga senaryo nga rin pala or pagkakataon na nababasag itong pinagkakapitan itong ating center stand dahil hindi nga ito purong bakal. So madaling sabi, malutong lamang ito. Kaya kapag binabalik na natin itong ating pin, konting ingat lang. At sa part naman na to, kung mapapansin nyo, na ibabalik na natin yung ating pin. So dahan-dahan lang natin yung pinupukpok para lumubog. Gamit nga lang pala kayo na rubber mallet at huwag gumamit ng martilyo na bakal o baso para makontrol natin yung lakas ng pagpukpok natin sa ating center stand or sa ating pin. At sa mga oras na to, napansin ko na hindi lapat yung kabilang butas ng ating center stand kaya tinayo ko agad yung ating makina para ma-check ito. At maya maya pa nung maitayo ko to, nakita ko na hindi nga pala talaga lapat kaya pala ayaw pumasok. Tinapat ko lang yung butas ng ating center stand dun sa may pin at pinukpok lang natin ito ng sandali at ayun, pumasok na agad. Napakadali nga lang pala magbalik nito kahit kayo kayang-kaya nyo mismo. At nung nailapat ko na nga pala ng mabuti yung butas at yung pin ng ating center stand, ibabalik na natin yung kanyang lock at yung kanyang washer. Napakadali lang naman ibalik nito, kuha lang tayo ng plies tapos ayun, gamitan lang natin ng konting puwersa para lumapat yung lock ng ating pin. At maya maya pa na ibalik na nga pala natin ng mabuti yung ating crankshell at yung ating center stand. So bali sa susunod, itong cylinder block at cylinder head naman yung ibabalik natin. So bali hanggang dito na nga lang pala at kung may natutunan kayo at kung nagustuhan yung video na to, so please like, share, and subscribe.